talagang nagpapalakas ngayon ng lodi natin na si Super Grandmaster Wesley So. Bihira po siyang sumali dito sa Title Tuesday pero kahapon, dahil sunod-sunod nga ang magandang momentum ng laro niya, sumali kahapon. Yan ang maganda kay Wesley, lagi nagsasali ngayon, ano? Bago natin i-analyze ang tatlong games na matindi, yung pinakahuli, ang pinakamabigat na laban niya, atin munang sagutan ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. It's white to play and win po sa posisyon na ito. Congratulations sa mga nakakita ng E6. Ito po tira para matakpan ang queen sa pagkakadepensa. Pero itinulak, syempre, mamamatchas pag nakain yun or makacheck, diretso, di ba? Matchas yan. Ngayon, ang gagawin dito, Bishop B8. Yan ang binibiling tira dyan. Ano ibig sabihin ng Bishop B8? Para yung queen dadalhin po doon and totally ma-dominate ang powerful 7th rank. Pamatchas ang black agad pagka hinayaang maka queen c7. Kaya nag-rook c8 dito ang black, pinakadepensa para hindi makatungtong ang queen sa c7 square. Tapos ito naman ang gagawin, queen d6. Isa pang binibiling silent positional move dahil ang idea po nito, papatong yan, magku-queen d7 o kaya magku-queen e7, same concept na ma-dominate ang powerful 7th rank. Ang king h8 ang ibig sabihin para maka-rook g8 immediately, just in case na mag-queen d7 or mag-queen e7, doblehin sa 7th rank. Pero ito ang unexpected blow. May rook takes bishop. Kinain. May check. Takbo. May bishop check. Ayun, tumulak ng king dyan. Capture yon. Takbo ang king. O takbo hanggat may lupa pero wala ng lupa. Pag queen takes g6, matchas. Hindi po madali ang puzzle na to mga kamatchas. So medyo heavy ito. Pero congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot at swabe, kompleto. Palakpak sa inyo kasi mahirap talaga to eh. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club at gusto nyo magbatak ng inyong kalakasan sa pag-a-analyze ng anumang posisyon, Internet Chess Club po ang #1 site sa buong mundo pagdating sa puzzle ngayon. Mga bago. Okay po. Downloadable po sa Play Store at App Store at ang link makikita nyo lamang sa description below. Alright! Ngayon naman po, unahin natin ang unang laban ni Wesley kontra kay Edgar Mamedov. Ano bang bansa ito? Taga saan ito? Kazakhstan. Ayan, black siya dito mga kamatsyas. 3 games po at yung pinakahuli ang pinakamatindi. Kaya stay tuned mga kamatsyas. Nag-D4 si Mamedov. Knight F6 si Wesley. C4. G6, ayun. Madalas ko pong nakikita si Wesley, E6 ang ginagawa tapos magbibishop B4, Nimso, no? Pero ngayon, nag-King's Indian. Knight C3, Bishop G7, E4, D6. Ayan, proper. King's Indian, classical variation na po ang pinasok dito ng puti. Nag-castling, Bishop E2, E5. Yan talaga yan, ano? Yan talaga ang theory, yan talaga ang bookline. Nag-E5 talaga ang black dyan at kinakaslingan lang po. Ayan, para kaunting kaalaman lang po, kaunting background lang po sa King's Indian. Ito po, tinalakay ko ito sa aking kamatsyas super supporter join button. Dito sa YouTube, kompleto po ang talakayan kapag kinapture ng puti. May study tayo ng opening niyan mga kamatsyas sa mga interesado po na mag-aral ng King's Indian ng malawak at malaliman, kompleto po ang details sa ating kamatsyas super supporter button. Kung gusto nyo lang po, just click the join button para mabasa nyo po detalye how to join. Ayan, pagka kinain po kasi yan, meron kasing knight takes e4. May bawi din kasi. Okay po, halimbawa, mag knight takes and then bishop takes. Na dito po, okay na okay ang black dito mga kamatyas. Okay? Okay na okay yan. Safe na safe yan. O, pero, balik tayo mga kamatyas. Balik po tayo. Sa after e5, kinakaslingan lang talaga yan. Okay, castling. E6 by Wesley. Yan ang wala akong tinalakay na ganito. Oh, masyadong miscellaneous to ah. Teka muna mga kamatyas, ano? Ang main line kasi dito, Knight C6. Yan ang main line ng King's Indian. Na kapag nag-D5, dito pa lang magkakabiak-biak kung magbabayonet attack variation ba or A4, Korchnoi variation, Knight E1, Knight D2. Yan po yan ang talagang linyado eh. Pero dito, nag-H6 si Wesley. Dinelay ang Knight C6 para walang Bishop G5. Tingnan nga natin. Rook B1. Ay, very unique din naman ang ginawa ni Mamedov. Rook B1. Ano plano? Magbi-B4. At para makaiwas na rin po sa long-term target na napakalakas kasi ng Bishop dyan eh. Ang layo mag-isip ano. Masyadong malayo yung tira ng Rook B1. Malalim.
Nag-A5, pinigilan kaagad ni Wesley yung paparating na B4. Kumapture sa E5 at dyan na po nawala sa libro, novelty. Dahil ang old lines na nagawa na dito, may tumira po ng A3 at may tumira na rin ng Rook E1. Yan po ang mga nagawa na exactly sa posisyon na to. Pero itong bagong tira, wala na sa libro mga kamatyas. Okay, balik ko lang po sandali mga kamatyas. Ano? A5, kain. Queen takes, queen to queen, and knight takes E5. Aba, talaga? Nakipagsabayan? Paano kung knight takes E4? Knight A6 lang ang ginawa ni Wes. Yun lang. Bad move ang tira na yan. O, nilagyan ng question mark ng computer. Ito talaga ang alam ko eh. At yan ang number 1 move ng computer. Knight takes E4. Yan talaga ang alam ko sa theoretical pattern nito. Siguro ang iniisip dito ni Wesley, pagka kain, magkakaroon ng capture dyan. Kaso, okay pa rin ang black. Magda knight C6 lang. Bilangan tayo ng pawns. Lamang ng isang pawn dito ang puti. Pero meron namang ako nakikitang mga magiging activities strongly ng minor pieces. Ayun. Pero medyo ano po ito. Totoo lang, medyo mahirap sa human side kasi makakainan ng isang pawn eh. 1 pawn down. Kaya naunawaan natin si Wesley sa isang banda sa part na yan. So ginawa niya muna ay knight A6 para ina knight C5. Pahinugin muna yung pawn sa E4 na kain. Pero in F4 na. So hindi na po effective yung knight takes E4 kasi yung wala nang bawi. Yung knight depensado na ng pawn. Knight C5, tineret ang pawn. Bishop F3, ma-maintain yung pawn. At nag-knight D7. Another bad move by Wesley. Ayan, dito pa lang medyo nai-struggle na si Wes. Ano? Hinamon niya ang knight para maalis yan, ma-neutralize. Pero kung computer, ang patitirahin, Bishop E6 po ang tira ng computer dito. Develop yung Bishop lang. No? Okay, pero knight D7, gustong agarin ni Wesley tanggalin po yung knight sa E5 eh. Kinain. Okay. Ang accurate move naman dito, Rook D1. Ipin muna. Pero inagad na minadaling capturein eh. Ayun, Bishop D4 check, good move. King H1, saka kinapture yun. Okay, 1 pawn down pa rin si Wesley. Paano babawiin? Knight D5. Nagkasunod-sunod na po dito ang alanganing tira ni Mamedov. Knight D5, tineret ang pawn. Knight D3. Pag kinain to, threat ang tore, mag-rook C8 lang. Tapos, aalis pa yung knight, may mga check ng paparating doon. Nag-F5. Grabe talaga. Masyadong magulo tong laban nila. F5. Grabe Bibirahin ba yung H6? Pasabog Ayaw kainin to. Bitin-bitin. Ang dami. Bitin-bitin. Knight F2 check. Kinain na. Force naman eh. Kasi kung hindi po kakainin mga kamatyas, magkiking G1 lang. Ay nako. Sarap na sarap dito. Magda knight takes E4. Nako. 'Di ba? Matetempuhan lang mga kamatyas. Kaya dito, force talaga na kainin na yung knight. Bishop takes F2, Bishop takes H6. So, sinadya po ni Mamedov na magpa-quality down dito. So, kitang-kita, quality down. C6 para mapaalis muna yung knight. Chumek, King H8 persado. At nag-rook D1. Ayun, para kuhanin yung bishop sa D7. At nag-bishop E8. Tiyaga muna, baba muna, harapan muna ng tore. Siyempre, iwas. Kung ako po, iiwas ako. Pero, saan ang tamang iwas? Bishop D2 ang pinapatira, sabay Bishop C3 para may ganon. Yun ang aking natatanaw bakit Bishop D2 ang gusto ng computer. Pero ang hirap gawin nun parang ang hirap niyan sa atin sa human side, mahirap yan. Kasi parang nakakatakot eh. 'Di ba parang umatras, parang tipong mahina pag umatras eh. Okay, Rook F1. Kung ako po puti, parang yan din ang gagawin ko kasi unang-una may tempo threat. 'Di ba? Iintindihin pa. Bishop D4, yun lang. May pampaalis na ng knight. May threat pa sa pawn B2. Knight G4. Okay, ayun. Nag-bad move na ng nag-bad move. Dapat daw po Bishop G5. Depensahan lang ang knight. Pero dahil umatras, Bishop D7. Aba! Grabe. Medyo masama pala yung mga tiradings ni Wesley dito. Blunderations. Dapat daw po ang tira, lamang na siya pero dapat makita tong F6. Lamang na siya. Para ito namang pawn sa G6, depensado naman ng bishop. So ito lang daw ang tira. Grabe talaga. Pag hindi pinansin, mag-G5.
Baka makulong pa yung bishop, di makawala, ano? Okay, grabe na talaga. Malupais talaga ang lalim ng chess ngayon. So, nag-bishop d7 si Wesley. Bishop g5 dahil wala pong f6, nakagulo ng bishop g5. Bagay naman na binigyan ng good move ng computer. Kinain lang ni Wesley. Okay, nakahang pa kasi yung knight, ano? Knight h6. Threat ang pawn f7. Nakakalugaw ng utak to. F6. Kala ko magurok F8 lang eh. Talagang pinapakain ni Wesley, oh. Knight F7 check. King G7. Kinain ng tore. Kain dun sa bishop, syempre. So may tempo, hanging pa yung knight. Obligadong kainin yung pawn B7. At nag-G4. Okay, obligadong lumayo ngayon ng bishop. Ay, hindi lumayo. Counter. Ang lakas. Oo nga, no? The best defense is to counter attack. Yun palagi, mga kamatyas. Napakainam. Kinain. Takes. Grabe kalalim din ang ginawa ni Wes. Pinapakain yung bishop. Check pa, oh. Partida na, ha? Grabe, lalim nung nakita ni Wesley, oh. Kinain ng bishop. Bumaba. Gumanon. Kain. Ay, grabe. Di ko napansin yon. Oo nga, no? May paparating na ganun. Bravo. What a bravo idea, mga kamatyas. May paparating na ganun. Knight C5, syempre, obligadong humabol. E3, ayun. Wala na. Ito napaparating. Okay, yan napaparating. Napilitang mag-knight E4, pero nag-E2. Obligadong kainin na yung pawn. Takes, ayun. Akala mo lumamang ng isang pyesa, mga kamatyas, no? Pero pag tira po ng rook E8, hindi lang basta quality down, pang sports pa. Sabay ganun eh. May rook E1. Hindi lang isang pyesa, pang matyas pa, may pang matyas eh. Obligadong king ang gagalaw, may check na sa ilalim, tangay pa yung Yokabab. Galing. Perfect tong first game na to. Patikim pa lang yan. Bago tayo lumipat sa second game, pa-subscribe naman ng channel na to. Palambing naman, mga kamatyas. Marami pang nanonood, di pa naka-subscribe. Nakalimutan lang. Click nyo na. Ito po ang game number 2. Ang kaharap niya dito ay mula sa Germany, Super GM, Rasmus S. Vane. Kaano-ano kaya ni Frederick S. Vane ito, mga kamatyas? Pa-search nyo. Lapag nyo po sa comment section below pag nalaman nyo ang kasagutan. Dalawa kasi yan eh. S. Vane, Rasmus, at yung isa Frederick. Yan. Okay, magkaano-ano kaya yan? Dalawang yan. Galing mag-research ng mga kamatyas. Iko-comment yan. Okay, white dito si Wesley. Ang ginawa po, nag-knight F3. Aba, nakiramdam muna si Wes. D5. G3. Una to, G6. C4. Okay. Kinain ang C4. Pakatalan na ito. Knight A3. Iba-iba talaga mga tira ni Wesley. Nakakapanibago. Bishop G2 lang ang alam po niya. Sabay castling kagad eh. O kaya, Queen A4 check. Binabawi kagad yun eh. Knight A3. Ayun Tineret kagad. Bawi. C5. Kinain. Nabawi kagad. Ganda Knight C6. Bishop G2. Bishop G7. Castling. Knight F6, D3. Very natural naman, mga kamatyas, na para mailabas yung dark square bishop, kailangan talaga yan. Knight D5. Teka muna. Bakit yan? Hindi ba pwede mag-castling? Knight D5. Ano purpose ng Knight D5? Para lang ma-open kagad. Pero wala pa naman threat Knight D5. Or maaring may pine-prevent na Bishop F4, mga ganon. Tingnan natin. Medyo nalaliman ako sa Knight D5 na yan. Knight E3. Hinabol kagad ni Wesley. Para ma-exchange. Tumakbo lang. Rook B1 at dyan po nagkabalian ng luma sa bago. Rook B1 Novelty 2026. Preskong-presko. Tira ni Wesley. Alam niyo po ba kailan ang huling naitalang tira dito? 1989 pa. A3 ang tira. Xavier daw ang pangalan. 1989 pa. Hanep. Ilang taon pa lang ako noon. Naggagagapang pa lang yata ako niyan. Balik tayo, mga kamadyas, 1989, panahon pa ni Kasparov yun, ang naghahari nung mga time niyo, Karpov, Kasparov. Okay, Rook B1, balik tayo. Presko, fresh, bagong tira ni Wesley. Nagcastling, Bishop D2, mukhang magbi B4. Yan yata ang bagong idea ni Wesley.
A5, ayaw mangyari ni S-Bane na makatira ng B4. Nag-Bishop C3. Hindi lang pala B4 yon, Bishop C3. Para banggain at ma-exchange ang strong fianchetto bishop. Knight D4. Okay, binarahan. Knight C4. Ayun, may nakikita akong atake doon sa B6 mga kamatsas. So malakas yun, yung lundag doon, Bishop E6, hindi pinansin kasi kung gaganon, baliwala, mukhang mag-rook A6 lang, matitempuan lang. Lalabas yung atake, threat lamok. Huwag natin gawin kung threat lamok, walang kasunod. Pero, oo nga pala. Hangin nga pala yung pawn sa A5, so nakainan. Bishop takes, bumawi dito sa S-Bane. Ayaw niya magpatalo, syempre, isang pawn yan, pero bad move. Dapat daw po ang tira ay Bishop D5. Preno muna. Yan pala. Pero mahirap yan gawin, Matapos kang mapingasan ng isang pawn, biglang po posisyon ka lang. Ang sakit gawin, Parang hindi ka man lang nakabawi. Wala ka man lang ganti, kaya sa human side talagang babawi. Bishop takes, pero natumbukan ni Wesley ang napakagandang panabay na tira. Knight takes. B7. Threat pa ang queen. Queen C8, tinabihan ng threat. Pinagkakain lang, inubos, kinalbo lang ni Wesley yung queen side. Kinain, sadya talaga ni Wesley pala yan. Kain doon, grabe kainam. Ikaw ba yan talaga, Wes? Mukhang nagbabago ka na, Wes. Nawala yung mga panablang ngayon napaka-dynamic, napaka-complex, Dynamic, Yun, yan, talagang hanging yung bishop, balagbag talaga yung position, At nag-Bishop A2, syempre obligadong itakbo. Ayun, pumreno muna dun. Kala ko kakainin na Bishop B7 muna, threat muna yung queen. Queen H3. Layo ng pinuntahan Kinain na. Takes. At nag-knight to C6. Okay, threat ang pawn sa E7. At mayroon pang hamon ng bishop to bishop. Bishop F8, umiwas sa hamon. Depensa sa pawn E7. Knight B4. Ayun. Wala nang tatakbuhan ng bishop. Talagang makakukuha, Bishop D5. Kinain na. Kain. At nag-queen B3. Okay. Threat sa knight. E6 muna. Depensa. At nag-queen B7. May atake sa torre. Grabe. Energetic talaga yung mga tira ni Wesley ngayon. Talagang ibang klase, Rook D8. Iwas. Knight D7, energetic lahat Okay, ayun meron akong parang nakikitang may mga E4 tapos mamaya Knight F6 check Bishop G7, sinalubong na. Knight E5, ayun. Diyan naman po kumabyo si Wesley. Pero kung ako po ang tatanungin, interesting po ang tira niya kasi may threat kagad immediately sa F7. Ang bilis kagad ng epekto ng pressure, may threat kagad. Lalo na sa ganitong blitz time control, maganda yung mga ganyan. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, gamitin na yung torre pala. Rook A1 pala. Talaga? Teka muna mga kamatsas, nalaliman ako dun. Pag kinain to, kain. O di kainin ulit, anong gagawin? B takes C3, B takes C3, Rook A8. Oo, may ganun nga pala. Na dito pagka kinain, walang pandepensa, Only move is Rook F8 na lang yata. Ay, hindi pwede. Kakainin lang. Aray ko, sakit. Walang Queen H4 Ganda sana lagyan ng Queen Pag kinain po kasi mga kamatsas, pakita ko lang po para mas klaro. May matchas kasi. Balik tayo. Ayun, sayang, yung pala tira, Rook A1 pala, sabay Rook A8, ganun palang pattern yun. Pero, hindi nakita ni Wesley. Knight E5 ang ginawa niya. Kinain naman ni S-Bane yung Knight. Na-pressure siya, nalakasan siya sa dating. Dapat daw po ang tira ito, mga kamatsas. Knight takes C3 ang na-miss ni S-Bane. Pero lamang pa rin pala puti, Queen takes F7, King H8. Ayun, kakain doon. Kain dito, tapos kain dito. Pagka kumain dito, may Queen takes G6. Kaya lamang ang puti, mangyari, napakarami namang pawns. Lamang talaga yan. Daming pawns pagdating po sa endgame, tanggalin mo yung queen. I believe winning dito ang white kasi ang daming pawns. So 4 is to parang 4 pawns ang kapalit ng isang pyesa. 3 pawns nga lang Sapat na 4 pawns pa. Connected pa.
So sa usapang endgame studies po, lamang ang puti dito. Kaya yan ang binigay na evaluation bar ng computer. O balik po tayo mga kamatyas, ano? Pero kinain ni S-Bane eh. Kinain. Ay, grabe ano. Kitang-kita ang kahinaan ng dark squares. At nag-queen h5, tineret ang bishop. Double threat. Double attack. Ayun, mayroon pang sapul sa e2. Bishop c7. So, tumempo muna si Wesley para may time pa siyang iligtas yung under threat na pawn. Rook e8. Hindi po pwedeng mag-rook d7 ha. Check doon. Kuha yung tore. Hindi pwede. Rook e8, obligado. Rook e1. Ayun. Para naman, depensa. At nag-queen g5. Ayun, susundot ng mga gulo-gulo doon. Nag-bishop a5. Para safe, walang mga sundot-sundot. Nag-h5. Ano plano dito ni S-Bane? Gagapang po h4, h3 hanggat maaari. In h4 na. Para maiwasan na yung mga complications na mahatiran pa ng pawn dyan at kung ano pa mangyari, kailangan i-block na yon. So may tempo attack pa at the same time, nag-queen f6. Okay, may threat ba? Wala naman, depensado naman. e4. Okay, time na para i-passive. Pag nawala po kasi yung knight, may bishop c3. Knight e7. Only square, no? Para takbuhan. Queen d7. Grabe talaga mga tira ni Wesley, oh. Nakakailang yung mga tira niya. Lagi nakadikit eh. Nag-rook a8. Ay, grabe. Yun lang. Sige po mga kamatyas, pakiguess nyo po. Oo, pag tira nun, ang ganda, planchado. Sa ilang sandali lang, pakiguess nyo po. Tutuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Planchado. E5 lang pala. Oo, hindi halata. Ano? Threat ang queen. Hihiwalay at hihiwalay sa knight. Queen F3 at dito po. O di hanging din ang bishop. Anong gagawin? Sinabayan lang. Resign. Bakit po? Pag kinain ang bishop, may queen D8 check. Lipad ang tore. One rook up, maliwanag. Okay, hindi pa tayo tapos mga kamatyas. May pangatlong laban. Ito talaga ramdam ni Wesley ang bigat ng laban sa pangatlong ito. Tapos pagkatapos ito, pakita ko sa inyo ang final standing. Ano nangyari pang ilan si Wesley? Ito na po ang last game. Kalaban ni Wesley ay si Grandelius. Ayan, baliktarin ko lang po. Ayun, baliktarin ko kasi white pala dito si Wesley. Black si Grandelius. Nils ng bansang Sweden. Dito na palaban. Knight F3 pa rin ang tinira ni Wesley. Nakiramdam muna. D5 si Grandelius. G3. Knight D7. Medyo kakaiba, no? Ayun, kailangan pong i-D4. May kaunting kaalaman po na dapat i-apply. Kailangan mag-D4. Bakit po? Ito kasing Knight D7, mapanglamang yan. Halimbawa, ituloy mo yung Bishop G2, may ganun, no? Manglalamang po kagad eh. Huwag ganun. Halimbawa, mag-D3. Nako, baka mamaya mag-F5 pa yan, castling, knight, mga ganun-ganon. Medyo makapal masyado ang madodominate na center control po dito ng black, no? Kaya kailangan makiagaw muna. To stop the E5 coming muna. Ito namang Bishop G2 anytime naman eh. So marunong tayong dapat makiramdam sa early stage ng opening. Baka mamaya malamangan tayo sa pamamagitan ng massive control na gagawin po ng black. Knight B6. Yun, 2 beses tumira, no? Nag-aksaya ng isang tempo para lang ilabas yung bishop. A4. Ayun na po. Napansin ni Wesley, nagtatatakbo yung knight. Kaya gusto nyo kagad ilangin. Takbo ka ng takbo. Nag-A5. Obligado naman yan, mga kamatyas. Obligado. Bishop G2. Bishop F5. Yun pala gustong latag nitong mangyari. Develop. Knight H4. Gusto kagad sirain ni Wesley ang diskarte. Bishop G4. Yan, talagang ini-invite talaga yung H3 na yan. Ano? Bishop H5, ini-invite pa uli yung G4. Pero kinaslingan ni Wesley. Kasi kung G4 po, pwede naman mga kamatyasin nga lang. Since ang white ay magkakasling sa king side, baka mamaya masyadong ma-commit ang king side. So hindi rin po biro, meron ding kompromisong mangyayari kung hahabulin ng gandulo yan. Tatakbo lang din naman, di naman mahuhuli buong buo yan eh. Di ba? Kumbaga parang pinoprovoke lang na, okay, tumira-tira ka dyan, mamaya butas ang dark squares mo sa king side. So may mga ganong diskarte. So kaya para manatiling safe ang king side structure and
the White King Shield, mag-castling ka na lang. Grabing paliwanag yun, haba, no? Nag-E6, ayun na po, E6. Alright, para ma-develop naman ang Dark Square Bishop. At nag-B3, ayan. Ano purpose ng B3? Mukhang susundutin doon ng exchange. So may mga ganun diskarte. Knight F6, nag-C4. Ayun. Dito naman po nagkahiwalayan sa libro. Dahil ang huling nakatala noong taong 2024. 2 years ago lang. G4. G4 ang huling naitala. Okay, oo. Okay na, oo pa. Ayun, balik tayo mga kamatsas. Pero C4 ang bagong luto ni Wesley 2026. Presko. At nag-C6 lang. Ayan. Dito mga kamatsas may palaisipan konti. Konti lang ba? Bakit hindi kinapture yung C4? O, parang naunawaan ko na mga kamatsas. Parang naunawaan ko na. Kasi may kinalaman dun eh. O wait lang po mga kamatsas ha, i-click ko lang to, babalik lang konti sandali. Pero ibabalik natin dyan sa ika-10th move. Ayan, bumabalik kasi pagka O, balik tayo dito sa C4 ha. Ayan, o binalik ko na para nasa na tayo. Ayan, wait ha, kaya nag-C6 no. Pag kinain po kasi ito mga kamatsas, ayun, kita na tapos threat yun, may check pa dito. So dyan pa lang, masasabing sulit na kung kagatin ang pawn sa C4. May bawi din naman pala. Di naman pala ganun kabuong buo. Kaya, balik tayo. Ang ginawa C6 lang para pagtibay ng D5, talagang hindi makaporma yung tigas niyan, grabe. Yan yan ang isa sa mga pangunter sa fianchetto yung matigas na D5. May pundasyon kasi, iba pundasyon no? Talagang may ugat na, binakalan pa. Nag-Queen C2. Ayan. Ang idea ni Wesley ng Queen C2, madali naman pong basahin para sapatan ang depensa ng pawn C4. Dahil nakikita naman dito, dahil wala nang ang kain doon, mangyari, lalamang ng isang pawn ng black. Kaya, ang ginawa ni Wesley paraan, Queen C2 para sapatan ang depensa sa pawn C4. Ngayon, mga kamatsas, bakit Blanderatius? Yun ang tanong, bakit Blanderatius? Ang gusto ng computer, ito, Queen D3. Dito dapat ang latag pala. Didepensahan din naman yung pawn C4 pero Queen D3. Pero bakit? Bakit? Queen C2. Bishop E7. Parang alam ko na, nagets ko na. Kasi pag Queen C2, hindi ba may kain dito tapos hanging yung pawn D4? Parang nakahang yung pawn D4 pag kinain to Diba? Tapos may threat pa sa torre. Ayun na nga po. Ang good move ito. Yan ang na-miss. Simple lang Kain-kain, may kain dun Threat pa yun O limbawa, harangan ng bishop. Ay, boss. Halos masemikalbo ang queenside pawns ng puti. Ay, naku, may threat pa dito. Grabe namang pamuwersa yon. Sakit, magda-knight C3. Saka pala magbi-bishop E7. Pero semikalbo yung queenside, no, mga kamatsas. Balik tayo. Sino marunong maggupit dito? Semikalbo, may kalbo pa, no? May shaggy pa. Bishop E7, balik po tayo sa ginawa ni Grandelius. Na-miss niya yung capture sa C4. Rook D1. On time na nasolusyonan ni Wesley ang problema niya. Rook D1. Medyo tatagal tayo mga kamatsas pero sabi nyo okay naman sa inyo basta mahimay-may. Kaya tsagain nyo po mga kamatsas lang. Rook D1, depensa. Knight F D7. Okay, madaling unawain. May threat na binuksan sa knight. Grabe. Pinapakain to? Sadya? Kinain nga. Kain. Sacrifice? Iniisip ko ano kapalit Hindi naman maka-E4. Ganda sana maka-E4. Kaso wala pin Grabe, sacrifice yun. Ayun, sinimplihan lang knight C3. Pero dito, gets ko na. Gets ko na mga kamatsas ang gusto mangyari ni Wesley. Kasi yung bishop, nawala na yung dark square, di ba? Para sa isang pawn na lamang ng black, nawala naman yung dark square bishop ng black. At hindi makapagtago basta-basta kasi may bumabalakid. Mayroong pumipigil. Yan, bumabarikada. Ang daming term. Ayun may nakabantay.
May gwardya, hindi pwede magkasling. Tingnan natin. Bishop G6, tineret ang queen. E4, good move. Timing na, no? Knight F6, dahil ang pawn nga po ay nakapin, dinagdagan ni Grandelius ng pressure. Ayun, dyan naman sumablay si Wesley. Ayun, ganda na, no? Maganda na to. Para sa akin, maganda na tong puti. Ito raw ang tira, F3. Maintain the center. Ayun, maintain lang muna. Pero nga lang, masagwa po itira ito sa human side, no? Bakit? Parang nabaldado yung bishop eh. Parang baradong-barado eh. Pero may purpose naman kasi para ma-safe muna, ma-solid muna yung sentro. Tapos lipat na lang sa Queen E2 para maiwasan na yung pin, ano, yung mga ganong idea. Pero balik tayo mga kamatsas. Oo nga, no? Pero kinain muna eh. Kain. Rook E1, ayun, tinapatan ang king. May dating to, para sa akin, maporma to. Andyan ang king, nasa gitna eh. Talagang gusto ni Wesley dito, mga kamatsas, pakaslingin sa queen side. Magkasling ka na sa queen side. Talagang, kung ako black, parang gusto ko nang tumakbo dyan eh. Makaiwas lang eh. Diba? Pero, teka muna, yung rook E1, may X. Dapat daw ang tira, queen to E2. Ay, grabe, grabacious pala to. Queen E2 pala. Queen E2. Teka muna mga kamatsas, pasensya na po kayo. Ako mismo may tanong eh. Wait lang ha, paano ko kainin? And dami na niya na, dami ng depensa. Aga, ganun? Ha? Pasabog? Kainin ng pawn? Ha? Kainin ng knight? Check. Ay, grabe. Oo nga, no? Di nga pala makatakbo doon, may bishop. Pag humarang, very simple. Rook takes knight. Pag gumano naman, elementary. Ayun na naman tayo sa elementary. Blandiricious ba? Yan, may ganon eh, Queen takes D5. Alam niyo ba yung salita ng, ang tawag dito, yung mga AI ngayon? Sabihin ng AI dito, pagkain ng queen, ang galing. Ang galing-galing. Takbo. Check ng rook C1. Ang galing talaga. Ang galing. Ano yun? Balik tayo mga kamatsas ha. Wala na pa matsas na yan. Ganun. Woo! Grabe. Hot and spicy yung laman ng laro na to ha. Balik tayo. Pero, himbis na queen E2. Lalim. Para makita mo yung queen E2, kita mo rin yung D5 eh. Nip yun. Pero rook E1 ang ginawa ni West. Sayang yun ah. Kinainan. Teka muna. Kinain. Kita rin pa rin ni Wesley, no? Kita rin pala. Yun nga lang. Kaiban, walang check doon kasi nandito queen eh. D5, bad move na. Bad move na pala. Bakit hindi kinain to? Kain. Bakit? Teka muna mga kamatsas, Grabe talaga. Daming Pag kinain to, ba tayo kainin? Nandyan na yung tore. Kakaslingan lang, tatakbuhan lang. Wala na, nasa timing na pala yung, nga, no? Pag tsumek kasi takbo lang eh. Hindi, pag tsumek, kakainin lang pala kasi nakapin. Ganun lang pala. Balik tayo mga kamatsas, bumalagbag na si Wesley, dumi-5, Balagbag, boom! Knight B takes D5. Knight takes D5. Knight takes D5. Rook AD1. Wala na. Talagang na. Nahilo-hilo na si Wesley dito. Pero ang sarap atakihin talaga yung king nasa gitna Lalo na di makapag-castling pero ang tamang tira pala Queen C5. Yan ang tira. Yan ang tears. Di pa siya makapag-castling doon kasi may mga kain dito eh. Nga mga nakakailang yun, mga pang-ilang na tira na nakakatakot pa rin. Sa side ng black nakakatakot yan. Tulis ng diagonal. Sa kagaganon, kainin yun, sabay wala palang matchas. Nga pala, check na lang sabay kain doon, mga ganong tempo. Okay, anyways. Balik tayo mga kamatsas. Rook AD1 na ginawa. Ayun. Kung Queen C5, di makakapag-castling, may kain doon eh. Ibang usapan yun. Ibang usapan. Queen C5, ngayon palang ginawa. Ayun, yun lang, no? Yun lang. Meron kasi mga ganun-ganun na si Grandelius sa panggulo din eh. Kinain lang. Siyempre, kakain yan dyan. May panggulo yan eh. Bishop E4. Naku, ito threat to. Queen G3, may panggulo. May panggulo na. Kinain. Kain.
Queen takes A5, Rook HE8. Na dito, yung king exposed nga sa atake, pero din, meron ding papagapang na, wala, itinan nyo king ni Wesley. Diba, sino ang mas may damit-damit sa dalawang king? Mas may, kahit pa paano, may sando yung ito, grabe. Nag-bishop C5. Bakit gumano si Wesley? Bishop C5, depends ha. Rook E6, yun ang masakit. Yun na nga po. Ayun na nga po. King H2, ilag, obligado. Queen E5 check. Takbo, obligado. Ayun. Lumalabas na misplace pa yung queen. Pag check kasi po doon, isang angat lang, walang kasunod. Check dito, baka gumanon lang eh. 'Di ba? Wala eh, yung check lamok lalabas eh. Ito, may dating yung queen ni Grandelius. Chumek, gumanon. Pinakain pa nga eh oh. Nagwala na si Wesley. Nagwala na. Hinain. Check. Takbo. Rook F1. Kasi naka-threat eh, no? Bakit wala bang tabla? Check. Ganun. Wala nga palang check doon. Akala ko may tabla perpetual. May queen eh. Rook F1. Threat. Ang pawn F7. Hinain. King G1. Queen G3. King H1. Aray ko na matcha si Wesley. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong pangatlong laban, pinakamabigat na laban ni Wesley. Ang dami niyang winning at interesting na gagawin sana no, or nagawa. Pero yun lang. Excuse me. Grabe. Nakayod ang boses ko sa tagal ng ating. Pasensya na kayo ha, peace. Grabe. Okay, ito po ang standing mga kamatyas para po mas maano tayo. Maliwanagan tayo. Tingnan natin yung standing. Sa result, sino ba nag-champion? Ayun, Nihal Sarin ng India. Hindi na bago yan. Madalas di mag-champion yan. No? 10 points out of 11 rounds. Pumapangalawa si Injik Alexander, taga Serbia. Pangatlo si Bortnik ng Ukraine. Hindi na rin bago yan. Si Matyas Blue Boom. Isa po sa mga candidates no, na paparating ngayong March 29. Malakas din talaga. And then, Wesley So Not Bad. Lagi naman siyang top 10 eh. Napansin ko pag sumali si Wesley, hindi nawawala sa 10, sa top 10. And Hikaru Nakamura, pang 10 nga eh. Sumali ba si Magnus? Magnus. Silipin ko lang mga kamatyas ha. Sumali ba si Magnus dito? Kung minsan si Magnus nasa pinakailalim yan minsan eh. Pag wala sa kondisyon, parang hindi sumali. Ayun. Dati po ang Title Tuesday, dalawa yan, no? Isang pang gabi, isang pang morning. Pero ngayon, pinag-isa na lang. Wala bang Philippine flag na nakapasok? Wala, no? Bihira sumasaling Pinoy dito, mga kamatyas. Alam nyo kung bakit? Wala, gabing-gabi, pamadaling araw ang laban eh. Talo tayo sa puyatan. Samantalang sa kanila, umaga. US time sila no? Umaga eh. Okay mga kamatyas, yan po ang Title Tuesday report natin. So congrats pa rin kay Wesley. At abangan natin ang paparating po na candidates. March 29 magi-start. At yung kay Wesley naman ang inaabangan natin ay yung Norway Chess. Pero by April pa raw yata or May. Tagal-tagal pa no? Pero alam ko si Wesley maglalaro ito sa Title Tuesday. Kaya weekly po nating susubaybayan din. Maraming salamat. Magkita-kita pa po tayo sa mga susunod nating chess updates. God willing.